Sa Department of Justice o DOJ raw nakasalalay kung gagawing state witness si retired Police Colonel Royina Garma. Ayon kay Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, dapat munang suriin ang affidavit ni Garma. Iniimbestigahan si Garma kaugnay pa rin ang pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Isiniwalat niya kalauna ng umano'y reward system sa drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinontak daw siya mismo ng dating Pangulo para maghanap ng mamumuno sa drug war. Itinuro niya rin sina Senator Bongo at dating NAPOLCOM Chief Edilberto Leonardo na malaki daw ang naging papel sa kampanya. Samantala, tinanggap naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw sa pwesto ni NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Iniuugnay si Leonardo sa pagpatay ng 3 Chinese drug convicts sa loob ng kulungan noong taong 2016. Lumutang din ang pangalan niya ng ungkatin ng pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. October 4 nang mag-resign si Leonardo. Itinanggi rin niyang sangkot siya sa mga nasabing pagpatay. Samantala, inilaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang programa na Ayuda sa Kapusangkita Program o AKAP para sa mga minimum wage earners. Base sa isang memorandum, halos pareho lamang ang tulong na ibinibigay sa AKAP at Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Pero sa panayam po ng programang ito, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na para sa mga indigent o poorest of the poor ang AICS, habang para naman sa mga near poor ang AKAP. Ito naman ay binibigay natin doon sa mga kabilang sa sektor na kumikita ng minimum wage rate. At sila naman po ay, ang objective naman po ng ayuda para sa kapusangkita program ay para naman din makaution itong mga individual ito mula sa impact ng inflation. Yan po ang tinig ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.